Ninakaw ng pinsan ko ang aking tadhana habang suot ni Carmina ang mamahaling singsing na diamante sa kanyang daliri. Ang tanging yakap ng mga kamay ko ay ang panginginig na hindi tumitigil. 5 taon na ang nakalilipas, iniligtas ko ang buhay ng lalaking mahal niya at ang naging kabayaran ay ang pagkawala ng aking kakayahang humabi. Ngayon, ako ay naging alipin sa sarili kong kwento. Namamalimos ng mumo sa lamesang dapat ay akin. Pero sa gabing ito, sa ilalim ng malamig na ulan at mapapait na luha, magsisimula ang aking pagbawi. Hindi gamit ang dahas, kundi gamit ang katotohanang pilit nilang ibinaon sa limot. Kailangan natin ng 500,000 pesos para sa operasyon, Mrs. Abarquez. Kung hindi maoperahan si Santino sa loob ng 2 linggo, baka hindi na kayanin ng puso niya. Ang mga salitang yon ng doktor ay tila mga pako na bumaon ng malalim sa dibdib ni Lilia. Nanlamig ang buong katawan niya habang nakatayo sa gitna ng maingay na hallway ng ospital. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo at ang tanging narinig niya ay ang mabilis at magulong tibok ng sarili niyang puso. Tiningnan niya ang papel na reseta sa kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga ito, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa pinsalang natamo niya 5 taon na ang nakararaan. Ang mga daliring dati lumilikha ng pinakamagagandang habi sa buong Bukidnon, ngayon ay halos hindi na makahawak ng isang pirasong papel nang hindi nangingatog. Tinupi ni Lilia ang papel at dahan-dahang isinilid sa kanyang luma at tastas na pitaka. Sumulyap siya sa bintana ng ICU kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang anak na si Santino. Ang maputlang mukha ng bata ay parang anghel na walang muwang sa bagyong paparating. Kinuyom ni Lilia ang kanyang nanginginig na kamao. Gagawin niya ang lahat. Kahit lumuhod siya sa bubog, kahit lunukin niya ang lahat ng pride na natitira sa kanya. Ang desperasyon ay nagdala sa kanya sa harap ng isang marangyang gate na gawa sa bakal at ginto. Ito ang mansyon ng mga De Villa, kung saan nakatira ngayon ang kanyang pinsan na si Carmina. Ang pinsan na tinuring niyang kapatid, ngunit inagaw ang kredito sa pagliligtas kay Severino De Villa. Huminga ng malalim si Lilia bago pinindot ang doorbell. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang oras na bumabagal. Nang bumukas ang pinto, sumalubong sa kanya ang amoy ng mamahaling pabango na humalo sa malamig na hangin. Si Carmina ay nakasuot ng seda. Ang balat ay makinis at walang bahid ng hirap habang hinihimas ang isang asong may lahi. Tiningnan nito si Lilia mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng panghuhusga at pagkasuklam. Lilia, my gosh, ano na naman ba ang kailangan mo? Don't tell me mangungutang ka na naman. Ang boses ni Carmina ay matinis at puno ng ere. Ibang-iba sa boses ng batang babae na dating nakikikain sa bahay nila sa probinsya. Carmina, parang awa mo na. Garalgal ang boses ni Lilia. Ang lalamunan ay nanunuyo sa hiya. Kailangan ni Santino ng operasyon. 500,000. Babayaran kita. Pangako. Kahit anong trabaho gagawin ko. Tumawa ng mahina si Carmina. Isang tawa na walang halong saya kundi purong pangiinsulto. Naglakad ito palapit sa kanya at binuksan ang kanyang wallet. Kumuha ito ng ilang pirasong barya at dahan-dahang binitawan ang mga ito sa tapat ng mukha ni Lilia. Bumagsak ang mga barya sa makinis na marmol na sahig, gumawa ng matutulis na ingay na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng malawak na sala. Gumulong ang 1 piso at huminto sa tapat ng sira-sirang tsinelas ni Lilia. Babayaran? Paano? Ngumisi si Carmina ng mapakla. Tignan mo nga yung mga kamay mo, Lilia. Wala nang silbi yan, ni hindi mo na kayang humawak ng baso nang hindi natatapon ng tubig. Magtatrabaho ka pa? You are useless. Isang pabigat. Naramdaman ni Lilia ang pag-init ng sulok ng kanyang mga mata. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isumbat na ang mga kamay na ito ay naging inutil dahil sa pagliligtas sa lalaking nagpapayaman kay Carmina ngayon.
Pero nanatili siyang tahimik. Ang buhay ng anak niya ang nakataya dito. Pero sige, dahil mabait ako, pagpapatuloy ni Carmina habang tinitignan ang kanyang bagong manicure. Naghahanap kami ng katulong dito sa mansyon, yung tagalinis ng dumi ng aso at tagahugas ng mga inidoro. Kung kaya ng pride mo, tanggapin mo. I'll give you advance payment. Pero huwag kang aasa na ituturing kitang pinsan dito. You're nothing but a servant here. Dahan-dahang lumuhod si Lilia. Ang tuhod niya ay tumama sa matigas na sahig, pero mas masakit ang pagkadurog ng kanyang puso. Pinulot niya ang mga barya isa-isa. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang dinadampot ang mga ito. Itinapat niya ang maruming barya sa kanyang labi at hinalikan ito habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Para kay Santino, bulong niya sa sarili. Para kay Santino, kakayanin ko. Nang hapong yon, dinala siya ni Carmina sa mansyon ng pamilya De Villa. Ang lugar ay napakalawak at puno ng mga antigong kagamitan na nagkakahalaga ng higit pa sa buhay ni Lilia. Habang naglalakad sila sa pasilyo, narinig nila ang mabibigat na hakbang mula sa hagdanan. Si Severino De Villa ay bumaba mula sa ikalawang palapag. Ang kanyang presensya ay tila nagpadilim sa buong kwarto. Matangkad, gwapo, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Suot niya ang isang suit na halatang galing sa ibang bansa. Tiningnan niya si Lilia na para bang isa itong insekto na nakapasok sa kanyang malinis na tahanan. Severino, babe, malambing na bati ni Carmina, sabay kapit sa braso ng lalaki. Ito yung sinasabi kong pinsan ko sa probinsya. Yung sobrang hirap na kaya tinulungan ko na. Siya na muna ang magiging helper habang wala pa tayong nahahanap na bago. Hindi ngumiti si Severino, na natiling nakapako ang tingin niya kay Lilia. Lalo na sa mga kamay nitong nanginginig na nakahawak ng mahigpit sa laylayan ng kupas na damit. Sa isip ni Severino, isa na naman itong kamag-anak ni Carmina na manloloko at abusado, gaya ng mga kwentong inimbento ni Carmina sa kanya. Siguraduhin mo lang na marunong niyang magtrabaho. Malamig na sabi ni Severino. Ang boses ay parang paghatol ng isang hukom. Dahil sa kaba, hindi sinasadyang nabitawan ni Lilia ang maliit na bag na dala niya. Gumawa ito ng ingay nang bumagsak sa sahig. Agad siyang yumuko para pulutin ito. Pero dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay, nahihirapan siyang damputin ang mga gamit. Lumapit si Severino ng kaunti. Tinignan ng nagkalat ang laman ng kanyang supot sa makintab na sahig. Isang lumang tuwalya, ilang pirasong damit na kupas, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang maliit na litrato ni Santino na nakasilid sa isang plastic na frame. Mabilis na lumuhod si Lilia. Ang kanyang tuhod ay halos humalik sa malamig na marmol. Ang kanyang mga kamay, na dati may kakayahang humabi ng pinakamasalimuot na disenyo ng inabel, ngayon ay tila mga tuyong sanga na nanginginig sa hangin. Pilit niyang dinadampot ang litrato, ngunit dulas ito nang dulas sa kanyang mga daliri. Para siyang pinaglalaruan ng pagkakataon. Nakatayo lang si Severino, pinapanood ang bawat galaw niya. Wala ni katiting na awa sa mga mata nito. Sa halip, isang malalim na pagkadismaya ang gumuhit sa kanyang mukha. Para sa kanya, ang babaeng nasa paanan niya ay simbolo ng kapabayaan at kahinaan, mga katangiang ayaw na ayaw niya sa kanyang pamamahay. Carmina, ang boses ni Severino ay mababa ngunit puno ng diin, sapat upang magdulot ng kilabot sa gulugod ni Lilia. Are you serious? Siya ang kinuha mo. Look at her hands. She can barely hold the picture frame. Paano pa kaya ang mga kristal at porselana sa bahay na ito? Tumigil ang mundo ni Lilia. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa sa lason ng ahas na minsang pumasok sa katawan ni Severino 5 taon na ang nakararaan. Gusto niyang isigaw ang katotohanan. Gusto niyang sabihin, ang mga kamay na ito ang nagtali sa sugat mo. Ang panginginig na ito ang kabayaran sa buhay na tinatamasa mo ngayon.
ngunit nanatiling nakabara ang mga salita sa kanyang lalamunan, tinik na hindi mailabas. Ang kaligtasan ni Santino ang nakasalalay sa kanyang pagtitiis. Hon, don't worry. Mabilis na sagot ni Carmina. Sabay haplos sa dibdib ni Severino upang pakalmahin ito. Ako na ang bahala sa kanya. Ibibigay ko sa kanya ang mga trabahong hindi nangangailangan ng finesse. Besides, she needs the money badly. Parang charity na rin natin ito. Charity. Kawanggawa. Ang salitang yon ay parang sampal sa dignidad ni Lilia. Dahan-dahan siyang tumayo. Yakap ang kanyang mga gamit sa dibdib. Hindi siya makatingin. Nang diretso kay Severino, ang hiya ay parang mainit na likido na gumagapang sa kanyang mukha. Dalhin mo na yan sa quarters sa likod. Utos ni Carmina. Ang tono ay biglang nagbago mula sa malambing patungo sa mataray nang hindi nakatingin si Severino. At siguraduhin mong hindi ka magkakalat. Tumangulang si Lilia at naglalakad palayo. Ang bawat hakbang ay mabigat. Habang papalabas siya ng sala, narinig niya ang pagtunog ng mamahaling sapatos ni Severino sa sahig. Papalayo sa kanya. Ang tunog na yon ay paalala ng agwat ng kanilang mundo. Isang agwat na nilikha ng kasinungalingan. Nakarating si Lilia sa maliit na kwarto sa likod ng mansyon. Masikip, madilim, at amoy luma. Ngunit ito na ang kanyang magiging tahanan. Inilapag niya ang kanyang mga gamit sa isang manipis na katre. Naupo siya at tinignan ang kanyang mga kamay. Nanginginig pa rin ang mga ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagod at emosyon. Hinaplos niya ang peklat sa kanyang pulso, ang marka ng kanyang sakripisyo. Konting tiis na lang, anak, bulong niya sa hangin, habang ang imahe ni Santino sa ospital ay lumalabo dahil sa namumuong luha sa kanyang mga mata. Gagawin ni nanay ang lahat. Lumipas ang ilang oras at kumalam ang sikmura ni Lilia. Hindi pa siya kumakain mula pa kaninang umaga dahil inuna niya ang pagbili ng gamot ni Santino bago pumunta dito. Ang uhaw ay matindi. Parang tinutuyo nito ang kanyang lalamunan. Nagpasya siyang pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Ang kusina ng mga De Villa ay kasing laki ng buong bahay nila sa probinsya. Kumikinang ang mga kagamitan na gawa sa stainless steel. Nakita niya ang isang pitzel ng malamig na tubig sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan siyang lumapit. Kumuha siya ng baso, subalit muling nagtaksil ang kanyang mga ugat. Sa sobrang panunuyo ng lalamunan at pagod, mas lalong nanginig ang kanyang kamay. Ang basong hawak niya ay tumatama sa ngipin ng pitzel habang nagsasalinin siya. Lumilikha ng nakakarinding ingay ng nagkikiskisang bubog sa katahimikan ng gabi. Kling! 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 Ang tunog ng kanyang kapansanan. Napahinto siya nang bumukas ang ilaw. Sa pintuan ng kusina ay nakatayo si Severino. Nakasuot na ito ng pambahay, ngunit ang awtoridad sa kanyang tindig ay hindi nabawasan. Nakatingin ito sa basong halos matapon ng tubig dahil sa panginginig ng kamay ni Lilia. Akala ni Lilia ay mag-aalok ito ng tulong. O baka naman magtatanong kung ayos lang siya. Umaasa ang isang maliit na bahagi ng puso ni Lilia na mag-aalok ito ng tulong. O baka naman magtatanong kung ayos lang siya. Ang lalaking minsang iniligtas ng kanyang mga kamay mula sa tiyak na kamatayan ay nakatayo ngayon sa harap niya. Buhay na buhay at makapangyarihan. Ngunit sa halip na awa, isang malamig na hangin ang dumaan sa pagitan nila. Lumakad palapit si Severino. Ang bawat hakbang ng kanyang tsinelas sa sahig ay tila pambubura sa dignidad ni Lilia. Walang salita, walang pasabi. Bigla nitong inagaw ang pitzel mula sa nanginginig na kamay ni Lilia. Ang puwersa ng pag-agaw ay naging dahilan upang tumalsik ang ilang patak ng tubig sa damit ng lalaki. Natigilan si Lilia. Ang lamig ng tubig sa kanyang balat ay wala kumpara sa lamig ng titig ni Severino. Give me that? Mariing utos ni Severino. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng inis. Look at what you did. Basang-basa na ang mesa. Kumuha si Severino ng isang malinis na bimpo
at marahas na pinunasan ang mga talsik ng tubig sa mesa. Tila ba ang tubig na nanggaling sa kamay ni Lilia ay isang uri ng lason o dumi na kailangang alisin agad. Ang bawat hagod niya sa mesa ay parang latigo sa pagkatao ni Lilia. Yumuko si Lilia, itinago ang kanyang mga nanginginig na kamay sa likod ng kanyang likuran. Gusto niyang magpaliwanag, gusto niyang sabihin na ang panginginig na ito ay hindi sakit na nakakahawa, kundi peklat ng isang sakripisyo. Ako ang nagligtas sa iyo, Severino. Ang mga kamay na ito ang humilas sa iyo mula sa bangin, ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Ang katotohanan ay walang lugar sa bahay na ito kung saan ang kasinungalingan ni Carmina ang siyang hari. Sorry po, sir. Halos pabulong na sagot ni Lilia. Ang lalamunan ay mas tuyo pa kaysa kanina kahit na nasa harap niya ang tubig. Nauhaw lang po ako. Tumigil si Severino sa pagpupunas at dahan-dahang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay tumatagos sa kaluluwa ni Lilia. Hinuhukay ang lahat ng insecurities nito. Tinignan niya ang mga kamay ni Lilia na nakatago sa likod. Pagkatapos ay tinignan niya ang basong ininom nito. Ang ekspresyon sa mukha ni Severino ay hindi galit, kundi isang purong pandidiri. Ang uri ng pandidiri na ibinibigay ng isang hari sa isang pulubi na nangahas pumasok sa kanyang palasyo. Hindi ko alam kung ano ang sinabi ni Carmina sa iyo o kung anong klaseng sakit yang meron ka sa kamay. Sambit ni Severino ng may diin sa bawat salita. Tila ba ayaw niyang mahawa sa hangin na hinihingahan ni Lilia. Pero sa pamamahay na ito, ang kalinisan at kaayusan ang batas. Kumuha si Severino ng bagong baso, nagsali ng tubig para sa sarili niya, at uminom habang nakatitig pa rin kay Lilia. Ibinaba niya ang baso nang marahan ngunit may bigat. Mula ngayon, ang boses ni Severino ay naging yelo na tumusok sa puso ni Lilia. Ayokong makita ang marurumi at nanginginig mong kamay na humahawak sa mga gamit ko. Lumapit siya ng kaunti kay Lilia, sapat lang para maamoy ni Lilia ang mamahaling sabon nito. Isang amoy na napakalayo sa amoy ng gamot at kahirapan sa ospital kung saan naroon si Santino. At lalong-lalo na, pagpapatuloy ni Severino, ang kanyang mga mata ay walang awa. Huwag na huwag mong hahayaang dumapo ang mga kamay na yan sa pagkain ko. Do you understand? Naiwan si Lilia na nakatayo sa gitna ng malawak na kusina habang naglalakad palayo si Severino, pabalik sa kadiliman ng pasilyo. Ang utos na yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit, parang sirang plaka. Huwag hahawak, huwag didikit, marumi. Nang mawala na si Severino, dahan-dahang inilabas ni Lilia ang kanyang mga kamay mula sa likuran. Tiningnan niya ang mga ito sa ilalim ng ilaw. Ang mga ugat ay nanginginig pa rin. Ang mga peklat ay nakabakat pa rin. Ang mga kamay na nagbigay ng buhay ngayon ay itinuring na patay at marumi. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Lilia at bumagsak sa kanyang palad. Mainit, masakit. Sa gabing iyon, sa loob ng mansyon na puno ng yaman, naramdaman ni Lilia ang pinakamatinding uri ng kahirapan, ang maging walang halaga sa mata ng taong mahal mo. At sa labas, ang ulan ay nagsimulang bumuhos, tinatangay ang kanyang mga hikbi sa hangin. Ang bawat umaga, sa mansyon ng mga De Villa ay nagsisimula bago pa man sumikat ang araw. Para kay Lilia, ang liwanag ay hindi nagdadala ng pag-asa, kundi ng panibagong listahan ng mga gawain na tila idinisenyo upang pahirapan siya. Ang namamahala sa mga katulong ay si Aling Ising, isang babaeng may edad na ang katapatan ay nabili na ng mga mamahaling regalo ni Carmina. Dahil dito, ang lahat ng pinakamabibigat at pinakamaselan na trabaho ay ipinapasa kay Lilia. Hoy Lilia! Ikaw ang mag-polish ng lahat ng silverware sa dining room, utos ni Aling Ising isang umaga, habang ipinapakita ang isang malaking baul ng mga kubyertos na gawa sa pilak. Siguraduhin mong kumikinang yan na parang salamin.
Ayaw na ayaw ni Senyorito Severino nang may kahit konting dumi. Alam ni Aling Ising ang tungkol sa panginginig ng mga kamay ni Lilia. Ang pagpapakintab ng maliliit at detalyadong kagamitan ay isang uri ng torture para sa kanya. Kailangan niyang diinan ng husto ang basahan gamit ang kanyang palad sa halip na mga daliri na nagiging sanhi ng mabilis na pangangalay ng kanyang buong braso. Habang nagpupunyagi si Lilia, dumaan si Carmina, suot ang isang puting bestida na tila nang iinsulto sa maruming damit ni Lilia. Huminto ito at pinanood siya. May ngiti sa mga labi na hindi abot sa kanyang mga mata. "Galingan mo, pinsan," sabi ni Carmina. "Sapat lang ang lakas para marinig nilang dalawa. Bawat kuskus mo dyan, isipin mo na lang, nakatumbas yan ng bawat pintig ng puso ng anak mo. The harder you work, the closer you get to his surgery." Mga salita ni Carmina ay parang langgam na gumapang sa balat ni Lilia. Pinuno nito ng laso ng hangin, ngunit nilunok lang ni Lilia ang pait para kay Santino. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa kanyang isipan na parang isang dasal na nagbibigay sa kanya ng lakas. Isang hapon, habang nag-aayos si Lilia ng mga palamuti sa sala, pumasok si Carmina na may dalang isang plorerang gawa sa asul na porselana. Ito ay isa sa mga paboritong antigo ni Severino. Inilapag ito ni Carmina sa isang maliit na mesa sa tabi ng bintana, sa isang posisyong alanganin at madaling matabig. "Lilia, pakipunasan nga yang mesa na yan. Parang may alikabok," utos ni Carmina, bago ito tumalikod at naglakad palayo nang may kakaibang nangiti. Sumunod si Lilia. Gamit ang basahan, maingat niyang pinunasan ang paligid ng plorera. Ngunit bago pa man niya matapos, isang mabilis na anino ang dumaan sa kanyang likuran. Nagulat si Lilia nang maramdaman ang isang bahagyang tulak sa isang iglap na hagip ng kanyang siko ang plorera. Ang pagbagsak nito sa sahig na gawa sa marmol ay hindi gumawa ng malakas na ingay, kundi isang tunog ng pagkabiyak na tila sumabay sa pagkabiyak ng puso ni Lilia. Nagsabog ang mga piraso ng asul na porselana sa sahig, kumikinang na parang mga basag na pangarap. "Anong ginawa mo?" Ang sigaw ni Carmina ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, saktong-sakto sa pagbaba ni Severino mula sa kanyang opisina. Napako si Lilia sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin sa mga basag na piraso sa sahig. Alam niyang hindi niya yon kasalanan, ngunit sino ang maniniwala sa isang katulong na may nanginginig na mga kamay? "I told you, Severino. Sabi ko sa'yo pabaya atong pinsan ko." Umiiyak na sumbong ni Carmina. Tumakbo ito palapit kay Severino at yumakap. "That was your favorite vase. Regalo pa yan ng lola mo." Tinignan ni Severino ang nagkalat na bubog, pagkatapos ay ang nanginginig at namumutlang si Lilia. Ang galit sa kanyang mukha ay sapat na para sunugin ang natitirang pag-asa ni Lilia. Hindi na siya nagtanong, hindi na siya nag-imbestiga. Ang hatol ay naibigay na. "Bayaran mo yan," malamig na utos ni Severino. "Ibabawas ko sa sahod mo. At kung may masisira ka pang kahit isang bagay sa bahay na ito, sa kalsada ka napupulutin." Tumalikod si Severino at umakyat sa hagdan. Akay-akay ang humihikbing si Carmina. Naiwan si Lilia sa sala, kasama ang mga basag na piraso ng katotohanan. Dahan-dahan siyang lumuhod at pinulot ang bawat piraso, maingat na hindi masugatan. Bawat piraso ay parang patunay ng kanyang kaawa-awang sitwasyon. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, may isang taong nakamasid mula sa dilim. Sa isang sulok ng mansyon, sa isang silid na bihirang pasukan ng iba, doon namamalagi si Doña Isabel de Villa, ang ina ni Severino. Siya ay nabubulag na dahil sa isang sakit, at ang kanyang mundo ay nababalot ng anino. Ngunit kung ano ang kinulimlim ng kanyang paningin, iyon naman ang ikinatalas ng kanyang pandinig at pakiramdam. Isang araw,
Habang naglilinis si Lilia malapit sa silid ng matanda, narinig niya itong umuungol sa sakit. Rayuma, pumasok si Lilia ng may pag-aalinlangan. Senyora, ayos lang po ba kayo? Mahinang tanong niya. Sino yan? Ang boses ni Doña Isabel ay mahina, ngunit may awtoridad. Si Lilia po, senyora, ang bagong katulong. Ah, ikaw pala, sabi ng matanda. Masakit ang mga kaso-kasuan ko. Naalala ni Lilia ang mga halamang gamot na itinuro ng kanyang lola. Nagpaalam siya sandali at bumalik na may dalang maligamgam na tubig na may dahon ng bayabas. Dahan-dahan niyang iminasahe ang mga binti ng matanda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang haplos ay puno ng pag-iingat at lambing. Napatahimik si Doña Isabel, hindi sa sakit, kundi sa kakaibang pakiramdam. Ang haplos ni Lilia ay pamilyar. Ang amoy ng kanyang balat, isang natural na amoy ng pawis at sabon, hindi ng mamahaling pabango, ay nagbalik ng isang alaala. Ang amoy mo, bulong ng matanda. Pamilyar sa akin. Parang amoy ng taong nagligtas sa anak ko noon sa gubat. Natigilan si Lilia. Ang kanyang mga kamay ay huminto sa pagmamasahe. Ah, hindi po, senyora. Baka nagkakamali lang po kayo. Ngunit ang binhi ng pagdududa ay naitanim na sa isipan ni Doña Isabel. Kinagabihan, hindi mapakali si Lilia. Ang mga alaala ng nakaraan ay nagsimulang bumalik. Para makalimot, pumunta siya sa bodega sa likod ng bahay upang kunin ang mga panlinis. Sa gitna ng mga lumang kahon at kasangkapan, natanaw niya ang isang bagay na nakatabing sa isang puting kumot. Hinila niya ito, isang lumang habihan. Ang kahoy nito ay medyo may anay na, ngunit ang estruktura ay buo pa rin. Ito siguro ang habihan ng lola ni Severino. Hinaplos ni Lilia ang makinis ngunit maalikabok na kahoy. Ang kanyang mga daliri ay naghahanap ng pamilyar na pakiramdam. Umupo siya sa harap nito. Itinaas niya ang kanyang mga nanginginig na kamay at sinubukan niyang hawakan ang sinulid na nakasabit pa roon. Ngunit sa bawat pagsubok, ang kanyang mga daliri ay sumasablay. Ang panginginig ay mas lumalala. Ang dating reyna ng habihan ay hindi na kayang magpasok ng isang sinulid sa butas. Isang mainit na likido ang dumaloy sa kanyang pisngi. Umiyak siya ng tahimik, hindi dahil sa pagod o sa pangaapi, kundi dahil sa pangungulila. Pangungulila sa kung sino siya dati, isang babaeng buo, malikhain at may dignidad. Niyakap niya ang habihan na parang isang matandang kaibigan. Ang kanyang mga hikbi ay sinasalo ng alikabok at katahimikan ng bodega. Hindi niya namalayan na may nakabukas na pinto sa likuran. Si Carmina na hinahanap siya para utusan ay natagpuan siya sa ganoong kalagayan. Isang malamig at mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mukha ni Carmina. Anong drama yan, Lilia? Ang boses nito ay parang patalim. Miss mo na ba ang pagiging sikat? Well, guess what? Those days are over. Ako na ang bida ngayon. Lumapit si Carmina at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Lilia. Huwag na huwag kang gagawa ng eksena dito at subukan mong magsumbong kay Doña Isabel o kanino man tungkol sa nakaraan. Sisiguraduhin kong hindi mo lang kamay ang manginginig. Baka pati ang buong pagkatao mo guguho. Binitawan ni Carmina ang braso ni Lilia nang may kasamang tulak. Sakto namang may tumunog mula sa bulsa ni Lilia, isang mahinang ringtone mula sa luma niyang cellphone. Kinuha niya ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot. Numero ng kapitbahay na nagbabantay sa ospital. Sinagot niya ito. Hello, Lilia? Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Kailangan mong pumunta dito ngayon na. Si Santino, nilalagnat siya ng mataas at hinahanap ka niya. Ang balita ay parang isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng bodega. Nabitawan ni Lilia ang cellphone. Ang mukha niya ay nawalan ng kulay. Ang kanyang anak, ang kanyang nag-iisang yaman, nasa panganib. Gabi na
Ngunit dilat pa rin ang mga mata ni Severino. Nakahiga siya sa kanyang malawak na kama, ngunit ang malambot na kutsyon at mamahaling kumot ay hindi makapagbigay ng ginhawa. May isang matalim na bakal ang paulit-ulit na tumutusok sa kanyang sentid. Isang pamilyar na sakit na bumibisita sa kanya tuwing sasapit ang gabi. Ito ang di nakikitang peklat na iniwan ng aksidente 5 taon na ang nakalilipas. Uminom na siya ng gamot, ngunit tila tubig lang itong walang epekto. Pinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang tanging nakikita niya ay mga naghahalong imahe ng dilim, ahas at isang malabong mukha ng babaeng sumisigaw. Bumangon siya at nagtungo sa bintana. Ang malakas na ulan kagabi ay napalitan ng isang ambon na dumadampi sa salamin. Sa ibaba, ang buong mansyon ay tahimik na, natutulog na ang lahat. Maliban sa isa, sa mahabang pasilyo sa ibaba, si Lilia ay nagpupunas ng sahig. Pagkatapos ng tawag mula sa ospital, hindi na siya mapakali. Hindi siya pinayagan ni Carmina na umalis at wala rin siyang pamasahe. Ang tanging paraan para maibsan ang kanyang pagkabalisa ay ang ibuhos ang lahat ng lakas sa trabaho. Habang pinupunasan niya ang sahig na marmol, ang bawat kuskos ay dasal. Santino, anak, magpakatatag ka. Babalik si nanay. Upang palakasin ang sarili at itaboy ang takot, isang himig ang nagsimulang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi ito malakas na pag-awit, kundi isang halos pabulong na oyayi. Isang lumang awitin mula sa kanilang probinsya na madalas niyang kantahin para patulugin si Santino. Ang himig ay simple at malungkot, puno ng pangungulila, ngunit may bakas ng pag-asa. Ang tunog, kahit gaano kahina, ay tila may sariling buhay. Gumapang ito sa siwang sa ilalim ng mga pinto, umakyat sa hagdanan, at naglakbay sa tahimik na pasilyo hanggang sa marating nito ang silid ni Severino. Natigilan si Severino. Ang himig ay pumasok sa kanyang pandinig na parang malamig na tubig sa isang tuyong lalamunan. Dahan-dahan, ang matalim na sakit sa kanyang ulo ay nagsimulang mapurol. Ang mga nagwawalang imahe sa kanyang isipan ay unti-unting huminahon. Ang himig ay pamilyar. Sobrang pamilyar. Tila ba ito ang himig na naririnig niya sa kanyang mga panaginip? Ang tanging bagay na nagpapakalma sa kanya sa gitna ng bangungot. Saan ang gagaling iyon? Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid. Sinundan niya ang pinagmumulan ng himig. Ang bawat hakbang niya ay maingat. Tila ba natatakot siyang baka maputol ang mahikang bumabalot sa mansyon. Narating niya ang dulo ng hagdanan. Sa ibaba, sa gitna ng malawak na sahig na kumikinang sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita niya ang isang anino. Isang babaeng nakaluhod, gumagalaw sa mabagal na ritmo ng pagpupunas. Si Lilia. Hindi niya makita ang mukha nito. Tanging ang likod lamang, ngunit ang himig ay malinaw na nagmumula rito. Patuloy ito sa halos pabulong na pag-awit. Hindi alam na may nakikinig. Para kay Severino, ang eksena ay surreal. Ang babaeng kinamumuhian niya sa umaga, ang babaeng may mga kamay na pandidirihan niya, ay siya palang may-ari ng himig na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan sa gabi. Nang matapos ni Lilia ang kanyang ginagawa, dahan-dahan siyang tumayo. Bago pa man makakilos si Severino para magsalita o magtanong, mabilis na naglakad si Lilia pabalik sa kanyang maliit na silid sa likod ng kusina. Nawala ang kanyang anino sa dilim. Kasabay ng kanyang pagkawala ay ang paghinto ng himig. At sa paghinto nito, naramdaman ni Severino ang unti-unting pagbalik ng kirot sa kanyang ulo. Naglakad si Severino pababa ng hagdan. Hinanap niya ang pinanggalingan ni Lilia. Narating niya ang pinto ng silid ng mga katulong. Ito ay bahagyang nakaawang. Sumilip siya. Nakita niya si Lilia na nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Yakap-yakap ang litrato ni Santino. Ang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Ngunit wala ng himig. Tanging ang bigat ng kalungkutan ang naroon. Itinaas ni Severino ang kanyang kamay, balak sanang kumatok. Ngunit ano ang sasabihin niya? Maari mo bang kantahin ulit iyon?
O saan mo natutunan ang kantang yon? Ang kanyang mga daliri ay dumapo sa malamig na doorknob. Nag-atubili siya. Isang bahagi niya ang gustong pumasok at alamin ang misteryo, ngunit ang isang bahagi ay pinipigilan ng imahe ni Carmina at ng lahat ng kasinungalingan nito. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay at tumalikod. Sa gabing iyon, natulog si Severino na puno ng isang tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Kinabukasan, sa hapagkainan, tahimik si Severino. Si Carmina, sa kabilang banda, ay masayang nagkukwento tungkol sa binabalak niyang shopping trip. Pansin nito ang pananahimik ng nobyo. "Babe, okay ka lang? You seem quiet today." Malambing na tanong ni Carmina, sabay subo ng prutas. Tumingin si Severino sa kanya. Ang mga mata ay seryoso. "Narinig kitang kumakanta kagabi." Natigilan si Carmina. Ang kanyang isip ay mabilis na nagproseso. Kumakanta? Kailan? Ngunit dahil sanay na siyang sumakay sa anumang pagkakataon, isang matamis na ngiti ang namutawi sa kanyang labi. Yun ba? Sorry babe. Nagising ba kita? I was just humming a little tune kasi hindi ako makatulog. Mabilis niyang inangkin ang kredito. Tinitigan siya ni Severino ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay tila naghahanap ng katotohanan. Talaga? That song. It sounded familiar. It helped with my headache. Of course, babe. Anything for you. Sagot ni Carmina. Ang boses ay lalong pinatamis. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ibinaba ni Severino ang kanyang kubyertos at sumandal sa upuan. Good, sabi niya sa isang kalmadong boses na may pahiwatig ng isang pagsubok. Kantahin mo ulit para sa akin ngayon. Ang nangiti sa mukha ni Carmina ay unti-unting naglaho. Nanlaki ang kanyang mga mata at ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Sinubukan niyang mag-isip ng isang himig, anumang himig, ngunit ang kanyang isipan ay blanko. Hindi niya alam ang kanta. Hindi niya ito narinig. Napalunok siya at ang kanyang lalamunan ay biglang nanuyo. Ano kasi, babe? Nagsimula siyang magutal. Ang kanyang mga mata ay nagpalinga-linga na parang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Medyo paos ako ngayon. Maybe next time? Upang ipagdiwang ang isang matagumpay na kontrata, naghanda si Carmina ng isang maliit ngunit marangyang salo-salo sa mansyon. Inimbitahan niya ang iilang malalapit na kaibigan at kasosyo sa negosyo. At para sa kanya, ito ang perpektong pagkakataon upang muling ipamukha kay Lilia kung nasaan ito dapat lumingon. Si Lilia ang itinalagang magsilbi ng mga inumin at pagkain sa mga bisita. Isang trabahong sadyang pinili ni Carmina upang maipakita sa lahat na ang pinsan niyang taga-probinsya ay isa na lamang utusan. Bawat dala ni Lilia ng bandeha, ang panginginig ng kanyang mga kamay ay nagiging sentro ng atensyon. Ang mga baso ng alak ay marahang nag-uumpugan. Lumilikha ng isang mahinang tunog na tila musika ng kanyang kapansanan. Ang mga bisita ay nagbubulungan. Si Carmina naman ay pasimpleng ngumingiti, nasisiyahan sa bawat patak ng pawis na namumuo sa noo ni Lilia. Si Severino, na nakaupo sa isang tabi, ay tahimik na nagmamasid. Ang pagdududa mula sa insidente ng Oyayi ay naroon pa rin, ngunit natatabunan ito ng hiya sa tuwing nakikita niya ang kahinaan ni Lilia sa harap ng ibang tao. Sa gitna ng kasiyahan, isang sigaw ang narinig mula sa kusina, na sinundan ng makapal at maitim na usok na gumapang palabas ng pinto. Nagkagulo ang mga bisita. Ang apoy ay sumasayaw sa ibabaw ng kumukulong mantika sa kalan. Ang dila nito'y kulay kahel at mabilis na kumakalat sa kurtina. Ang unang reaksyon ni Carmina ay ang tumili ng malakas. Ang kanyang mukha ay nabalot ng purong takot. Sunog! Tulong! Sigaw niya, ngunit sa halip na tumulong, siya ang unang tumakbo palabas ng bahay.
Hila-hila ang kanyang mga mamahaling damit palayo sa panganib. Ang mga bisita ay nagsipagtakbuhan din, ngunit si Lilia ay napako sa kanyang kinatatayuan. Sa tabi ng nag-aapoy na kalan ay isang mesa kung saan nakapatong ang isang bagay na nakabalot sa salamin. Isang antigong tela na gawa sa hibla ng pinya, bordado ng yumaong lola ni Severino. Ito ang pinakaiingatang pamana ng pamilya De Villa. Habang ang lahat ay nagkakagulo para iligtas ang kanilang sarili, si Lilia ay tumakbo paloob sa kusina. Hindi niya inalintana ang init na dumadampi sa kanyang balat at ang usok na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Kumuha siya ng isang basang tuwalya at mabilis na ibinalot sa kanyang kamay. Nakita ni Severino na abala sa paggabay sa mga bisita palabas ang ginawa ni Lilia. "Lilia, anong ginagawa mo? Lumabas ka dyan!" Sigaw niya, ngunit hindi nakinig si Lilia. Gamit ang basang tuwalya, sinugod niya ang apoy at pinagpapalo ito hanggang sa unti-unti itong humina. Mabilis niyang kinuha ang antigong tela. Ang init mula sa salaming lalagyan ay tumagos sa tuwalya at dumampi sa kanyang palad. Nag-iwan ng isang mapulang marka. Niyakap niya ito nang mahigpit sa kanyang dibdib at tumakbo palabas. Paglabas niya ng kusina, uubo-ubo at amoy usok, sinalubong siya ng mga mata ng lahat. Katahimikan. Ang takot sa mukha ng mga bisita ay napalitan ng pagkamangha. Si Carmina ay nakatayo sa labas, ligtas at malinis, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat at inggit. Lumapit si Severino kay Lilia. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa telang iniligtas nito, kundi sa babaeng humihingal sa harap niya. Hinawakan niya ang kamay ni Lilia na ginamit nito para patayin ang apoy. Ang balat nito ay mapula at bahagyang paltos. Sa sandaling nagdikit ang kanilang mga balat, isang pamilyar na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Severino. Ang pakiramdam na yon, ang init, ang gaspang, ang biglaang pagbilis ng kanyang pulso ay eksaktong katulad ng naramdaman niya noong gabing may humila sa kanya mula sa bingit ng kamatayan. Napatingin siya sa kamay ni Lilia. Sa ilalim ng bagong paso, bahagyang natakpan, ay naroon ang isang luma at kakaibang peklat. Ang peklat na pilit niyang hinahanap sa kamay ni Carmina, ngunit hindi niya makita. Naputo lang sandali nang biglang sumugod si Carmina. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng purong galit. "Anong kalokohan ito, Lilia?" Sigaw niya. Ang boses ay matinis sa selos. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lilia, sapat upang mapalingon ang kanyang mukha at mag-iwan ng init na gumagapang sa kanyang balat. Ang katahimikan ay nabasag ng akusasyon ni Carmina. "Sinadya mong sunugin ang kusina para maging bida, no? Para makuha mo ang atensyon ng lahat, lalo na ang atensyon ni Severino. You are a desperate manipulative user." Natigilan ang lahat. Maging si Lilia ay hindi makapaniwala sa narinig. Ang kanyang sakripisyo ay binaligtad at ginawang isang kasalanan. Ngunit bago pa man makasagot si Lilia, isang anino ang humarang sa pagitan nila ni Carmina. Si Severino. Tumayo siya sa harap ni Lilia. Ang kanyang likod ay nagsisilbing pader laban sa galit ni Carmina. Ang kanyang mga mata, na dati malamig at mapanghusga, ay nag-aalab ngayon sa isang emosyong hindi pa nakikita ni Carmina kailanman. "Tama na, Carmina." Ang boses ni Severino ay hindi pa sigaw. Ito ay kalmado, kontrolado, ngunit may bigat at kapangyarihan na nagpatigil sa buong mundo ni Carmina. Binalot ng malalim na katahimikan ang buong mansyon matapos ang kaguluhan. Sa loob ng masikip at madilim na silid ng mga katulong, nakaupo si Lilia sa gilid ng kanyang katre. Maingat niyang hinipan ang kanyang palad na namumula at nag-uumpisang magpaltos dahil sa pagliligtas niya sa antigong tela kanina. Bawat dampi ng hangin mula sa kanyang mga labi ay nagdadala ng mahapding kirot, ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang dibdib. Ang mga salita ni Carmina ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan.
Mga akusasyong kasing init ng apoy na kanyang pinatay. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisa, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Isang matangkad na anino ang humarang sa liwanag mula sa pasilyo. Nag-angat ng tingin si Lilia at nakita si Severino. Wala na itong suot na formal na damit, kundi isang simpleng pambahay na nagpalambot sa matigas nitong tindig. Sa kanyang kamay ay may hawak itong isang maliit na garapon ng gamot. Hindi agad nakapagsalita si Lilia. Ibababa sana niya ang kanyang kamay upang itago ito sa kanyang likuran. Isang nakasanayang galaw ng pagtatago ng kanyang kapansanan, ngunit mabilis na humakbang si Severino palapit. Huwag mong itago. Mababang utos ni Severino. Ang boses ay walang bahid ng galit, kundi isang kakaibang lambot na ngayon lang narinig ni Lilia. Umupo si Severino sa isang lumang upuang kahoy sa tapat ni Lilia. Binuksan niya ang garapon at kumuha ng kaunting pamahid. Walang pag-aalinlangan. Inabot niya ang nanginginig na kamay ni Lilia. Sa sandaling maglapat ang kanilang mga balat, isang mainit na panginginig ang gumapang sa braso ni Lilia. Akyat patungo sa kanyang dibdib. Pilit niyang binabawi ang kanyang kamay. Ang kanyang puso ay nag-uunahang tumibok dahil sa kaba at hiya. "Sir, ako na po." Mahina niyang tanggi. Ang kanyang boses ay tila isang bulong. Ngunit hindi binitawan ni Severino ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang balat ay tila naglalakbay sa ugat ni Lilia. Dahan-dahan, maingat niyang pinahid ang malamig na gamot sa mapulang balat ni Lilia. Ang kanyang mga daliri ay lumapat sa ibabaw ng peklat ng kagat ng ahas. Ang peklat na ngayon ay bahagyang natakpan ng paso. Isang kakaibang kuryente ang muling dumaan sa pagitan nila. Hindi tulad ng dating pagkabigla, ngayon ay may halong lungkot at pagtataka. "Masakit ba?" tanong ni Severino. Ang kanyang tingin ay nakapako sa kamay ni Lilia. Umiling si Lilia. "Sanay na po ako." Isang buntong hininga ang kumawala kay Severino. Hindi ka dapat masanay sa sakit. Nagkaroon ng katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang ritmo ng kanilang paghinga at ang tahimik na pagdampi ng pamahid. Para kay Lilia, ito ay isang kakaibang sandali. Sa unang pagkakataon, hindi siya tinatrato ni Severino bilang isang katulong o isang pabigat, kundi bilang isang tao na nangangailangan ng awa. Nang matapos si Severino, dahan-dahan niyang binitawan ang kamay ni Lilia. "Salamat po, sir," bulong ni Lilia, habang pinipigilan ng luha na namumuo sa kanyang mga mata. Tumayo si Severino. "Hindi ko maintindihan. Bakit ka nag-abala?" Nag-angat ng tingin si Lilia. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mata ni Severino. "Ang telang iyon. Importante po sa pamilya ninyo. Hindi ko po kayang makita itong masira." "Pero halos masunog ka," giit ni Severino. "Ang mahalaga po na iligtas," sagot ni Lilia. Ang bawat salita ay may bigat ng pagpapahalaga. Hindi niya kayang ipaliwanag na sa kanyang mundo, ang pagliligtas ng isang bagay na may halaga, kahit kapalit pa ng kanyang sarili, ay isang likas na ugali. Tumangulang si Severino. Isang maliit na iglap ng pag-unawa ang lumitaw sa kanyang mga mata bago siya tumalikod. "Magpahinga ka. Hindi mo na kailangang magtrabaho bukas." At lumabas siya ng silid. Iniwan si Lilia na puno ng halo-halong pakiramdam. Ang init ng gamot ay kumalat sa kanyang palad, ngunit ang init ng presensya ni Severino ay kumalat sa kanyang puso. Kinabukasan, habang tahimik na nagpapahinga si Lilia sa kanyang silid, hindi siya nag-iisa na nagpapahinga. Sa kabilang banda ng mansyon, sa mas malaking silid ni Severino, ito rin ay mahimbing na natutulog. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na nakatulog siya nang hindi gumagamit ng gamot at walang bangungot. Ang himig ni Lilia na narinig niya kagabi ay tila bumulong sa kanyang isipan, nagdala ng kapayapaan. Ngunit ang katahimikan at kapayapaan ay hindi nagtagal. Sa kanyang silid, masamang-masama ang loob ni Carmina.
Nakita niya ang pagbabago sa pakikitungo ni Severino kay Lilia, ang pagtatanggol nito sa kusina, ang pag-aalala nito. Hindi niya matanggap. Si Lilia, ang pinsan niyang hamak, ay hindi dapat makakuha ng anumang atensyon mula kay Severino, lalo na ang atensyon na para sa kanya. Hindi, hindi ito mangyayari. Bulong niya sa sarili, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. I won't let her take what's mine. Naalala niya ang maliit na bote ng gamot ni Santino na iniwan ni Lilia sa isang sulok ng silid ng mga katulong. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang ngiting kasing itim ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid ng mga katulong. Tahimik niyang binuksan ang pinto. Nakita niya si Lilia na mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit payapa. Sa maliit na side table, naroon ang boteng gamot ni Santino. Kinuha niya ito. Binuksan niya ang takip at walang awa niyang ibinuhos ang lahat ng laman ng gamot sa sahig, sa ilalim ng kama. Ang likidong gamot ay kumalat sa malamig na semento, tila isang mantsa ng kasamaan. Wala kang karapatang maging masaya, Lilia. Bulong ni Carmina. Ang kanyang mga mata ay nalilisik sa inggit. Bago siya mabilis na lumabas ng silid, tila isang anino na nawala sa dilim. Kinabukasan, nagpasya si Lilia na magluto para kay Doña Isabel. Naalala niya ang kwento ng matanda tungkol sa paborito nitong lugaw na may dahon ng pandan. Ito ang lugaw na laging niluluto ng ina ni Severino para sa kanyang anak noong maliit pa. Kahit na nanginginig ang kanyang mga kamay, maingat si Lilia sa bawat galaw. Binalatan niya ang luya, hiniwa ang sibuyas, at inihalo ang bigas sa kumukulong sabaw. Ang amoy ng pandan ay kumalat sa buong kusina, isang amoy na puno ng alaala. Habang nagluluto si Lilia, naglalakad si Severino sa pasilyo. Ang kanyang pakiramdam ay kakaiba. Mayroon siyang isang paghimok na dalhin siya sa kusina. Ang amoy ng lugaw na may pandan ay biglang bumalik sa kanyang alaala. Ito ang amoy na nagbibigay sa kanya ng ginhawa. Ang amoy na nagpapaalala sa kanya sa kanyang pagkabata, lalo na sa panahon na siya ay nagpapagaling mula sa isang sakit. Pumasok siya sa kusina. Nakita niya si Lilia na abala sa paghahalo ng lugaw. Ang liwanag mula sa bintana ay bumagsak sa kanyang mukha, nagbibigay ng kakaibang kislap sa kanyang buhok. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal habang tinitikman niya ang lugaw. Anong niluluto mo? Tanong ni Severino. Ang kanyang boses ay mas malambot kaysa dati. Nagulat si Lilia. Mabilis niyang tinakpan ng kaldero. Para po kay Doña Isabel, sir, lugaw na may pandan. May amoy ito na pamilyar, sabi ni Severino. Lumapit siya sa kalan at sinubukan niyang umamoy pa ng mas malalim. Ang amoy ay nagdala sa kanya pabalik sa isang malayong nakaraan, sa isang silid na puno ng gamot at pag-aalaga. Naalala niya ang isang babaeng may malambing na boses na nag-aalaga sa kanya. Ang babaeng laging nagluluto ng lugaw na may pandan. Masarap po yan, sir, sabi ni Lilia. Ang kanyang puso ay naguunahang tumibok. Umaasa siyang sana ay hindi na makita ni Severino ang panginginig ng kanyang mga kamay. Isang mangkok ng lugaw ang inabot ni Lilia kay Severino. Dahan-dahan niyang kinuha ang kutsara. Sa bawat subo, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ito ang lasa. Ang lasa ng pagkabata. Ang lasa ng pag-asa. Ang lasa ng pagpapagaling. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit ang lugaw na ito ay nagbalik sa kanya ng isang damdamin na matagal na niyang kinalimutan. Tinitignan ni Lilia si Severino habang kumakain. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may bakas ng kasiyahan. Hindi mahalaga kung ano ang iniisip ni Severino sa kanya. Hindi mahalaga kung hindi nito naalala ang kanyang sakripisyo. Ang mahalaga, ang lugaw na kanyang niluto ay nagbigay ng ginhawa
sa lalaking minsan niyang iniligtas. Sana ay ang kapayapaang ito ay magtagal. Ang kanyang tanging hangarin ay ang makitang maayos si Severino. Habang tahimik na kumakain si Severino, napansin niya ang isang lalaking nakauniporme na pumasok sa kusina. Ito si Dr. Alcantara, ang doktor ng pamilya na regular na nag-check up kay Doña Isabel. Nagulat si Lilia nang magtama ang kanilang mga mata. Isang pamilyar na ngiti ang lumitaw sa labi ng doktor. "Magandang umaga, Doc." Bati ni Lilia. Ang kanyang boses ay halos pabulong. "Lilia, ikaw pala yan," sagot ni Dr. Alcantara. Ang kanyang tingin ay puno ng pagtataka at isang kakaibang pagkilala. "Nandito ka pala." Agad na naging alerto si Severino. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat mula kay Lilia patungo sa doktor. Ang pagdududa na matagal nang gumugulo sa kanyang isipan ay tila nagkaroon ng hugis. Ang mga mata ni Lilia ay hindi pa rin makatulog. Ang bawat sandali ng katahimikan ay puno ng pagkabalisa para sa kalagayan ni Santino. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang mukha ng kanyang anak na may lagnat at ang boses ni Dr. Alcantara na nagtanong sa kanya ng may pagtataka. Ang lahat ng ito ay nagbigay ng bigat sa kanyang dibdib. Sa kabila ng pagdududa ni Severino, naramdaman ni Lilia ang isang kakaibang ginhawa sa pag-aalaga nito. Ngunit alam niyang ito ay pansamantala lamang, isang maliit na bahagi ng kapayapaan sa gitna ng kanyang magulong buhay. Kinabukasan, isang gulo ang sumalubong sa lahat. Natagpuan ni Aling Ising ang sahig sa ilalim ng kama ni Lilia na may bahid ng tuyong gamot. Alam na alam niya na ito ang gamot ni Santino. Mabilis na sinumbong ni Aling Ising kay Carmina ang natuklasan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Carmina. Sumugod siya sa harap ni Severino, umiiyak at nagkukunwaring galit. "Severino, babe, look what Lilia did!" Sumbong ni Carmina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng luha. Tinatapon niya ang gamot ng kanyang anak para lang maawa ka sa kanya. Sobra na tong babaeng to. Manipulative. Nandoon si Lilia, naglilinis ng pasilyo. Nang marinig niya ang mga akusasyon ni Carmina, nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi siya makapaniwala sa lalim ng kasinungalingan ni Carmina. Lumapit siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa inis. "Hindi ko po yan ginawa." Kit ni Lilia, ang kanyang boses ay nanginginig. "Kailangan po ni Santino ang gamot na yan." Tumingin si Severino kay Lilia. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkabigo at kalituhan. Sa isang banda, ang kanyang isipan ay nagtitiwala pa rin kay Carmina. Ngunit sa kabilang banda, ang mga alaala ng himig at ang init ng kamay ni Lilia ay patuloy na gumugulo sa kanya. Gayunpaman, ang galit ni Severino ay muling namayani. Ang kanyang mukha ay tumigas at ang kanyang boses ay naging malamig, kasing lamig ng yelo. "Lilia, ano pa ba ang gusto mo?" tanong ni Severino. Ang kanyang mga salita ay parang suntok sa dibdib ni Lilia. "Kung kailangan mong gumawa ng ganyan para lang makakuha ng pera, that's just too much. Hindi ko akalain na kaya mong gawin yan." "Pero sir," sinubukan ni Lilia na ipaliwanag, ngunit pinutol siya ni Severino. "Dalhin mo ang gamit mo," utos ni Severino. "Hindi ka na pwedeng manatili sa main house. Matulog ka muna sa bodega sa likod. Kailangan mong pag-isipan ang mga ginawa mo." Para kay Lilia, ang utos na yon ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sakit. Ang bodega. Isang lugar na puno ng alikabok at mga lumang bagay. Isang lugar na simbolo ng pagkalimot. Ngunit hindi siya makapagsalita. Mabilis siyang umakyat sa kanyang silid. Inihanda ang kanyang maliit na bag. Habang naglalakad siya patungo sa bodega, naramdaman niya ang matatalim na tingin ng mga katulong na nagbubulungan. Ang bodega ay madilim at malamig. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay bumabalot sa hangin. Sa isang sulok, may isang lumang katre na may manipis na kutsyon.
Walang bintana, tanging isang maliit na butas sa bubong na hindi kayang pigilan ang pagpasok ng lamig. Umupo si Lilia sa katre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Paano siya gagawa ng paraan para kay Santino kung wala siyang gamot? At kung siya ay ipinagkakait sa mansyon? Nagsimulang kumapal ang ulap sa kalangitan. Ang simoy ng hangin ay naging malakas, nagdadala ng isang babala. Isang malakas na bagyo ang paparating. Ang bubong ng bodega ay nagsimulang tumulo. Ang bawat patak ng tubig ay bumabagsak sa kanyang kama. Nagiiwan ng maliliit na bilog ng dilim. Ang lamig ay tumago sa kanyang balat. Ngunit ang lamig sa kanyang puso ay mas matindi pa. Sa gitna ng pag-iisa, biglang nagring ang kanyang luma at sirang cellphone. Ito ang numero ng kapitbahay na nagbabantay kay Santino. Agad niyang sinagot. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Lilia? Si Aling Nena ito. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala at pagkataranta. Si Santino, hinimatay siya. Sobrang taas ng lagnat niya. Dinala na namin sa pinakamalapit na klinik pero kailangan daw niya ng mas malaking ospital. Kailangan mo siyang dalhin sa Manila ngayon na. Nahulog ang cellphone pa ni Lilia mula sa kanyang nanginginig na kamay. Lumikha ng isang mahinang ingay nang bumagsak sa sahig. Ang kanyang isipan ay blanko. Hinimatay si Santino, ang kanyang anak, ang kanyang nag-iisang dahilan para mabuhay, ang bodega, ang bagyo, ang lamig. Ang lahat ng ito ay tila lumulunok sa kanya. Walang pakialam sa ulan na patuloy na bumubuhos, walang pakialam sa dilim at lamig. Tumakbo si Lilia palabas ng bodega. Ang kanyang mga paa ay halos lumulutang sa putik. Diretso siya sa main house. Sa harap ng pintuan ng mansyon, huminto siya. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa lamig at takot. Ang kanyang mukha ay basa sa luha at tubig ulan. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang kumatok. Ngunit hindi siya kumatok para humingi ng paumanhin. Hindi siya kumatok para magpaliwanag. Kumatok siya para sa buhay ng kanyang anak. Severino! Severino! Parang awa mo na! Ang boses ni Lilia ay garalgal, ngunit puno ng bigat. Ang bawat salita ay parang pako na bumabaon sa pintuan. Kailangan ko ang sasakyan mo. Kailangan ko ang pera. Namamatay ang anak ko. Please! Kahit anong gawin mo sa akin, Severino, ibalik mo lang sa akin ang anak ko. Hindi ko kailangan ng dangal. Kailangan ko ang anak ko. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan at malakas na pag-ihip ng hangin. Lumuhod si Lilia sa harap ng pintuan. Ang kanyang mga tuhod ay lumubog sa basang lupa. Hindi niya inalintana ang lamig, ang sakit, o ang kahihiyan. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang anak. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng puso ni Santino. Sa loob ng mansyon, gising na si Severino. Narinig niya ang sigaw ni Lilia. Ang bawat salita ay tumagos sa kanyang puso. Tumayo siya, nagtungo sa bintana, at nakita ang babaeng nakaluhod sa gitna ng bagyo. Hindi ito ang Liliang mahina at nanginginig na nakilala niya. Ito ay isang inang nagtatanggol sa kanyang anak. Isang inang handang isuko ang lahat para sa buhay ng kanyang maliit na bahagi ng puso. Nagmadali si Severino pababa ng hagdan. Narating niya ang sala, kung saan nakita niya si Carmina na nakaupo, may ngiti sa mga labi at umiinom ng kape. Ang susi ng kanyang sasakyan na iniisip niyang naiwala niya ay nasa kamay ni Carmina. Carmina, nasaan ang susi ko? Galit na tanong ni Severino. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Susi? Ah, ito ba, babe? Malambing na sagot ni Carmina at ibinato ang susi sa mesa. Nauna ko lang kinuha kasi nakalimutan mo. Walang salita. Kinuha ni Severino ang susi at tumakbo palabas. Sinalubong siya ng malakas na hangin at ulan. Sa harap ng mansyon,
Wala na si Lilia. Wala na rin ang kanyang anino. Ngunit sa di kalayuan, sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita niya ang isang maliit na figura na may karga, si Lilia. Yakap-yakap niya si Santino. Tumatakbo sa gitna ng bagyo. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, ngunit puno ng determinasyon. Ang bawat hakbang ay isang paglaban sa hangin, isang paglaban sa ulan, at isang paglaban sa tiyak na kamatayan. Hinabol ni Severino ang dalawa. Ang kanyang sasakyan ay bumilis. Ang ilaw nito ay tumama sa likod ng maliliit na figura ng ina at anak. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ang tanging naririnig ni Lilia habang mahigpit niyang yakap si Santino sa backseat ng sasakyan ni Severino. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng ulan at luha, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa kanyang anak na may maputlang mukha at mahinang paghinga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot, ngunit pilit niyang pinipigilan ang sarili na hindi magpanik. Kaya mo ito, anak. Huwag kang susuko. Paulit-ulit niya itong binubulong sa hangin, isang dasal na mas malakas pa sa bagyo. Nagmamaneho si Severino ng buong bilis, nilalabanan ang malakas na ihip ng hangin at ang bumubuhos na ulan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa daan, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng mga imahe ni Lilia na lumuhod sa gitna ng bagyo, sumisigaw para sa kanyang anak. Ito ang Liliang hindi niya nakita noon. Ang Liliang handang isakripisyo ang lahat. Ang pag-aalala para kay Santino ay naghalo sa isang kakaibang pakiramdam na kumakalat sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal nang natabunan ng pagdududa at maling akala. Nang marating nila ang ospital, agad na sumalubong sa kanila ang mga nurse at doktor. Mabilis na isinugod si Santino sa emergency room. Sumunod si Lilia. Ang kanyang mga paa ay halos hindi na niya maramdaman. Sa gilid ng kama ni Santino, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Anak, lumaban ka, bulong ni Lilia. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan ka ni nanay. Nakatayo lang si Severino sa isang tabi, tahimik na pinagmamasdan ng eksena. Ang pag-aalala sa mukha ni Lilia ay napakatotoo, napakatindi. Hindi ito ang pag-arte ni Carmina, hindi ito ang pekeng luha na madalas niyang nakikita. Ito ay ang purong pagmamahal ng isang ina. Isang pagmamahal na kayang baliwalain ang lahat ng takot at sakit. Severino? Isang pamilyar na boses ang nagpalingon kay Severino. Si Dr. Emilio Sarmiento, ang cardiologist na minsang sumuri kay Santino, ay nakatayo sa kanyang harap, nakasuot ng medical scrubs. Nagulat si Severino sa pagkakita dito. Doc Emilio? Tanong ni Severino. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Anong ginagawa mo dito? Ikaw ang dapat kong tanungin, sagot ni Doktor. Emilio, ang kanyang tingin ay bumaling kay Lilia na nakaluhod sa tabi ni Santino. At si Lilia, kasama niya si Santino? Lumapit si Dr. Emilio kay Lilia. Nagulat si Lilia nang makita ang doktor. Ang kanyang puso ay kumabog ng mas mabilis. Doc Emilio, tulungan niyo po ang anak ko. Pakiusap ni Lilia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Maingat na sinuri ni Dr. Emilio si Santino. Pagkatapos, bumaling siya kay Severino at Lilia. Kailangan ng operasyon ni Santino Severino. Acute heart failure na ito. Na-explain ko na ito kay Lilia noon. Naguguluhan si Severino. Operasyon? Ang puso? Ilang beses ko nang tinanong si Carmina tungkol sa sakit ng bata. Ang sabi niya, hindi naman daw ganito kalala. Umiling si Dr. Emilio. Severino, ang kaso ni Santino ay seryoso. At si Lilia, bumaling siya kay Lilia. Alam mo ba, Severino, si Lilia ang isa sa pinakamabait at pinakamatatag na ina na nakilala ko. Hindi siya sumuko kahit gaano kahirap. Muling napatingin si Severino kay Lilia. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan. Pero Doc,
Nagsalita si Severino. Ang kanyang boses ay tila naghahanap ng kumpirmasyon. Ang mga kamay niya, nanginginig. Ngumiti ng malungkot si Dr. Emilio. Ang kanyang mga kamay. Severino, hindi mo ba maalala? Ang kaso ni Lilia Abarquez, naging viral pa nga sa community ng mga doktor. She suffered nerve damage in her arm and developed a severe muscle tremor years ago. It was caused by complications from a snake bite and the extreme pressure used at the time to contain the venom. 5 taon na ang nakararaan. Isang malakas na hampas ng katotohanan ang tumama kay Severino. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang peklat, ang kagat ng ahas, ang kwento ni Carmina. Unti-unting nagdikit-dikit ang lahat sa kanyang isipan, bumubuo ng isang nakakagulat at hindi maikakailang larawan. "A rattlesnake?" Tanong ni Severino. Ang kanyang boses ay nauutal. Pero si Carmina ang nagsabi, siya ang nagligtas sa akin mula sa kagat ng ahas. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Dr. Emilio. Severino, I was the resident doctor at the Villas Resort 5 years ago. I was the one who treated you after your snake bite accident. At ako rin ang nag-asikaso kay Lilia. Ang records niya ay malinaw. Hindi ko alam kung bakit may iba kang alam. But Lilia was the one who saved your life. I even noted the distinct snake bite mark on her wrist, and the injury to her hands was a direct consequence of her attempt to save you. Para kay Severino, ang mga salitang iyon ay parang malakas na kulog na bumasag sa kanyang buong mundo. Ang lahat ng pinaniwalaan niya, ang lahat ng pinagkatiwalaan niya, ay tila isang malaking kasinungalingan. Ang pagmamahal niya kay Carmina, ang pagiging bayani nito, ang lahat ng iyon ay naglaho na parang bula. Isang matinding panlilinlang. Hinanap niya ang mga mata ni Lilia. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot, pagod, at isang matinding sakit. Hindi siya nagalit, hindi siya nagsumbat. Tanging ang pagtanggap sa kanyang kapalaran ang makikita sa mga mata nito. Si Carmina, bulong ni Severino. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Niloko niya ako? Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng emergency room. Pumasok si Carmina, hinihingal. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit ang pag-aalala na yon ay isang maskara lamang. Lumapit siya kay Severino at hinawakan ang braso nito. Babe, nabalitaan ko ang nangyari kay Santino. My God, I'm so worried. Sigaw ni Carmina. Ang kanyang tingin ay nanlilisik kay Lilia. Pero Lilia, sana naman hindi mo ito ginagamit para lang kumuha ng atensyon, ha? Dapat alam mo kung kailan ka dapat sumuko. Bago pa man matapos ang kanyang mga salita, isang matalim at galit na tingin mula kay Severino ang sumalubong sa kanya. Ang mga mata ni Severino ay hindi na malamig, kundi nag-aalab sa isang apoy na hindi pa nakita ni Carmina kailanman. Manahimik ka, Carmina! Sigaw ni Severino. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong emergency room. Pinaglalaruan mo kami. Ilang taon mo akong niloko. Ilang taon kang nagpanggap. Biglang nanlamig si Carmina. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang kanyang maskara ay unti-unting nababasag. Ang mga salita ni Severino ay nag-iwan ng isang malaking butas sa hangin. Si Carmina ay nanlamig. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Nagtagpo ang tingin niya kay Lilia at ang mga mata nito ay punong-puno ng galit na hindi na niya maitago. Ngunit tulad ng isang ahas na tinatapakan, mabilis siyang bumawi. Anong sinasabi mo, Severino? Matinis na sagot ni Carmina. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bakas pa rin ng pagtanggi. Pinaniwalaan mo ang isang helper? Siya ang sinungaling dito. Sirang-sira na ang pag-iisip niyan at ang mga peklat sa kamay niya. Baka sinadya niya lang yan para palabasin na siya ang bayani. Humakbang si Severino palapit kay Carmina. Ang kanyang tingin ay matalim. Isang tingin kasing lamig ng bakal. Sapat na, Carmina. Narito ang lahat ng ebidensya.
Ngunit hindi pa rin sumuko si Carmina. Naglakad siya palapit kay Lilia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. At ikaw, Lilia, akala mo ba'y maniniwala sila sa'yo? Sino ka ba? Isang hamak na taga-probinsya. Walang magtatanggol sa'yo. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng emergency room. Lumitaw si Doña Isabel, nakaupo sa isang wheelchair, na dahan-dahang itinutulak ng isang matandang lalaki. Si Mang Rodel, ang dating gwardya sa De Villa Resort, ang tumutulak sa kanya. Ang presensya ng matanda ay tila nagbigay ng isang seryosong awtoridad sa silid. May nagtatanggol sa kanya, mahinang sabi ni Doña Isabel, ngunit ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ako. Nagulat si Carmina. Ang kanyang mukha ay nabalot ng gulat at takot. Hindi niya inakala na darating ang matanda. Ate Isabel? Nauutal na tanong ni Carmina. Carmina, niloko mo ang buong pamilya. Mariing sabi ni Doña Isabel ang kanyang mga mata. Kahit may sakit, ay tumagos sa kaluluwa ni Carmina. Nagpadala ako ng imbestigador. At hindi lang iyon, si Mang Rodel. Tumingin si Mang Rodel kay Carmina. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at pagkabigo. Senyorita Carmina, noong gabing yon, nakita ko kayo. Nakita ko po kayo na itinulak niyo si Lilia matapos niyang iligtas si Sir Severino. Pagkatapos, kayo po ang kumuha ng atensyon, ang nagkunwari na kayo ang nagligtas. Ang mga salita ni Mang Rodel ay parang isang malakas na suntok na tumama sa dibdib ni Carmina. Ang kanyang maskara ay tuluyang nabasag. Ang kanyang muka ay nabalot ng galit at kahihiyan. Mga sinungaling, pinagtutulungan niyo ako. Sigaw ni Carmina. Ang kanyang boses ay matinis. Tila isang hayop na nasukol. Hindi totoo yan. Ginagamit lang nila si Lilia. Umiling si Severino. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo. Hindi lang kay Carmina, kundi sa kanyang sarili. Ang pagmamahal na naramdaman niya para kay Carmina ay unti-unting naglaho, napalitan ng pait at pagsisisi. Lisanin mo ang ospital na ito, Carmina. Utos ni Severino. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. At mula ngayon, wala ka ng lugar sa buhay ko. Wala ka ng lugar sa mansyon. Lahat ng ibinigay ko sa'yo, kukunin ko. Ang kotse, ang mga alahas, ang lahat ng pamanang ginamit mo para itago ang iyong kasinungalingan. Nanlumo si Carmina. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuho sa isang iglap. Ang lahat ng kanyang pangarap, ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay nabunyag na. Tinitigan niya si Lilia ng may matinding puot, isang puot na kasing itim ng kanyang kaluluwa. Hindi pa tayo tapos, Lilia. Babalikan kita. Pagbabanta ni Carmina, ang kanyang boses ay puno ng galit bago siya tumakbo palabas ng emergency room. Ang kanyang pagkawala ay tila isang busilak na nawala sa hangin. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa silid. Tanging ang mahinang tunog ng mga kagamitang medikal ang naririnig. Lumapit si Doña Isabel kay Lilia. Maingat niyang hinawakan ang kamay ni Lilia. Lilia, malumanay na sabi ni Doña Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Patawarin mo ako, anak, dahil sa aking pagiging bulag. Hindi ko nakita ang tunay na nagligtas sa aking anak. Patawarin mo ako sa lahat ng pasakit na dinanas mo. Yumuko si Lilia. Ang kanyang mga mata ay namasa. Ang mga salita ni Doña Isabel ay tila isang balbas pusa na gumapang sa kanyang puso, nagbigay ng kakatuwang pakiramdam. Okay lang po, senyora. Ang importante po, ligtas na si Santino. Ngunit isang bagay ang bumalik sa alaala ni Doña Isabel. Ang peklat mo. Ang sining sa iyong kamay. Matagal ko nang pinagmamasdan ang mga peklat sa iyong braso, Lilia. Naaalala ko ang sinabi ni Severino na peklat ng kagat ng ahas na yon, at ang aking ina ay nagkaroon din ng ganoong peklat dahil sa pagliligtas, kaya ako'y may kutob.
Biglang lumapit si Severino kay Lilia. Lumuhod siya sa tabi ni Lilia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at sakit. Lilia, patawarin mo ako. Masyado akong nabulag sa kasinungalingan ni Carmina. Sana'y mapatawad mo ako sa lahat ng masasamang salita at pagtrato ko sa'yo. Hinawakan ni Severino ang nanginginig na kamay ni Lilia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Huwag po kayong ganyan, Sir Severino," mahinang sabi ni Lilia. Ang kanyang puso ay kumikirot. Hindi niya kayang makita ang lalaking minsan niyang iniligtas na nakaluhod sa kanyang harapan. "Severino, you owe me nothing," patuloy ni Lilia. Ang kanyang boses ay malinaw, puno ng dignidad at walang bahid ng galit. Ang kanyang mga mata ay tuwid na nakatingin kay Severino. "Ang buhay mo, binigay ko. Hindi ko ito ibinenta." Dahan-dahang binitawan ni Lilia ang kamay ni Severino. Ang kanyang tingin ay tumungo kay Santino na mahimbing pa ring natutulog. Sa kanyang puso, ang tanging mahalaga ay ang kanyang anak. Ang hustisya ay natupad na, ngunit ang sakit ng nakaraan ay hindi pa rin nawawala. Ang mga sumunod na araw sa ospital ay nabalot ng isang kakaibang katahimikan. Ang mundo ni Lilia ay umiikot lamang kay Santino, na dahan-dahang gumagaling matapos ang matagumpay na operasyon. Sa tabi ng kanyang anak, gising si Lia sa bawat pintig ng puso ng bata, sa bawat paghinga. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa maliliit na daliri ni Santino. Nagdadasal na sana'y hindi na bumalik ang anumang sakit. Hindi malayo sa kanila, naroon si Severino. Hindi na ito ang Severinong nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang lalaking may gusot na damit, may anino sa ilalim ng mga mata, at isang mukhang puno ng pag-aalala. Tahimik lang itong nakaupo sa isang upuan, nagbabantay, tila isang anino na ayaw makita, ngunit patuloy na naroon. Hindi na ito nag-aalok ng pera o anumang material na bagay. Sa halip, nag-aalok ito ng presensya. Isang umaga, habang mahimbing na natutulog si Santino, lumabas si Lilia upang magpahangin. Sinundan siya ni Severino. Naupo siya sa isang bench sa hospital garden. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. "Lilia," mahinang tawag ni Severino. Naupo siya sa tabi nito, may distansya, bilang paggalang. "Kailangan kong magsimula ulit." Hindi nagsalita si Lilia. Hindi ko akalain na ganito kahirap ang humingi ng tawad. Pagpapatuloy ni Severino, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. "Ang dami kong mali, Lilia. Ang dami kong nasabi. Ang dami kong hindi naintindihan. Binulag ako ng pagdududa at ng kasinungalingan." Isang buntong hininga ang kumawala kay Lilia. "Nawala po sa isip ko ang lahat, Sir Severino. Ang importante, ligtas na si Santino." "Pero hindi para sa akin," giit ni Severino. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanya. "Alam kong hindi ko mabubura ang nakaraan, pero gusto kong patunayan sa'yo na karapat-dapat ako sa pagpapatawad mo. Gusto kong makita mo na nagbago ako." Mula noon, hindi na nagbigay ng pera si Severino. Sa halip, araw-araw siyang bumibisita, nagdadala ng mga prutas para kay Lilia at Santino, nagbabasa ng mga kwento sa bata, at minsan, tahimik na nakaupo sa tabi ni Lilia habang naghihintay na gumising si Santino. Nagdala pa siya ng isang termos ng mainit na lugaw na may pandan, isang lugaw na pilit niyang niluto. Kahit na ang lasa nito ay medyo maalat at hindi kasing sarap ng kay Lilia. "Ito po ba ang lugaw na niluto niyo?" tanong ni Lilia isang beses habang tinitikman ang lugaw ni Severino. Ang kanyang mga labi ay halos magpigil ng ngiti. "Ah, oo," sagot ni Severino. Ang kanyang mukha ay bahagyang namula. "Medyo may kulang pa." Ngumiti si Lilia. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Severino ang isang tunay na ngiti mula sa kanya. Isang ngiting nagdala ng mainit na pakiramdam sa kanyang puso. Isang hapon, habang nagpapahinga si Lilia sa katre,
Dahan-dahang lumapit si Severino. Naupo siya sa tabi nito. Nakita niya ang kanyang mga kamay. Nanginginig pa rin. Nakapatong sa kanyang tiyan. Maingat niyang inabot ang kamay ni Lilia. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinaplos ang bawat daliri ni Lilia. Ang bawat peklat. Isang mainit na kuryente ang dumaan sa katawan ni Lilia, ngunit hindi na ito kuryente ng sakit o takot, kundi ng isang kakaibang damdamin. Yumuko si Severino. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang labi sa nanginginig na mga daliri ni Lilia. Isang paghahalik na puno ng pagsisisi, paghanga, at isang hindi maipaliwanag na pagmamahal. Ang mga kamay na ito ang nagligtas sa akin. Bulong ni Severino, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Ang mga kamay na ito ang pinakamaganda sa buong mundo para sa akin. Lilia, hindi lang dahil sa iniligtas mo ang buhay ko, pero sa mga araw na nakita kitang lumalaban para kay Santino, sa mga araw na tinitiis mo ang lahat ng pagpapahirap, naramdaman ko na mahal na kita. Nanlaki ang mga mata ni Lilia. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Hindi siya makapagsalita. Ang mga salita ni Severino ay nag-iwan ng isang matamis na panginginig sa puso ni Lilia. Hindi siya makasagot. Ang kanyang lalamunan ay tila nabara at ang kanyang mga mata ay nagbabadyang bumuhos ang luha. Sa loob ng matagal na panahon, ang tanging alam niya ay ang pagtitiis at pagtanggi sa sarili. Ngayon, sa harap niya ay isang lalaking nag-aalok ng higit pa sa awa. Nag-aalok ito ng pagmamahal. Severino! Mahina niyang sambit. Ang kanyang boses ay tila isang hinanakit ng hangin. Hindi ko po alam. Hindi mo kailangang sumagot ngayon, Lilia, sabi ni Severino. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ang gusto ko lang ay bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon. Bigyan mo kami ng pagkakataon. Sa mga sumunod na araw, bumalik si Lilia at Santino sa kanilang probinsya. Hindi na sila sa lumang barong-barong, kundi sa isang maliit ngunit malinis na bahay na inayos ni Severino. Ang bahay ay may sapat na espasyo para sa kanila, malapit sa isang sariwang hardin. Araw-araw, bumibisita si Severino. Hindi na siya pumupunta bilang amo, kundi bilang isang kaibigan, isang taga-suporta at isang ama para kay Santino. Ang paggaling ni Santino ay naging mabilis. Ang dating maputlang mukha nito ay nagkaroon na ng kulay at ang mga pisngi nito ay bilog na bilog. Naging malapit si Santino kay Severino. Madalas silang maglaro sa hardin habang pinapanood sila ni Lilia mula sa bintana. Ang kanyang puso ay puno ng isang kakaibang kaligayahan. Nakita niya ang isang ama sa lalaking nagligtas sa kanya. Isang ama na handang magpakumbaba at magmahal. Isang araw, dinala ni Severino si Lilia sa isang lugar sa bayan. Sa isang malaking lote, may isang bagong tayong estruktura. Hindi ito mansyon, kundi isang malawak at bukas na espasyo, puno ng liwanag. Ano ito, Severino? Tanong ni Lilia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Ngumiti si Severino. Ito ang ating bagong proyekto, Lilia. Ang Habi ng Pag-asa, Weave of Hope. Isang weaving workshop para sa mga kababaihan sa ating komunidad. Gusto kong ikaw ang mamahala. Ikaw ang magiging tagapagturo. Ikaw ang magbibigay ng pag-asa. Hindi makapaniwala si Lilia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding emosyon. Ang kanyang pangarap, ang ibalik ang sining ng paghahabi, ang bigyan ng trabaho ang mga kababaihan sa kanilang lugar, ay nagkatotoo. Hindi na siya magtatago ng kanyang kamay. Hindi na siya mahihiya. Ito ang kanyang pamanang ibibigay. Sa mga sumunod na buwan, si Lilia ang naging puso ng workshop. Kahit na hindi na niya kayang humabi, gamit ang kanyang sariling mga kamay, ang kanyang kaalaman at karanasan ay naging gabay sa bawat babaeng natututo. Ipinakita niya sa kanila ang sining ng paghahabi, ang pagpili ng sinulid,
Ang paggawa ng disenyo, ang bawat laging paglakad ng toy sa loom, ang bawat paggalaw ng kamay ng mga manghahabi ay parang musika sa kanyang pandinig. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa habang pinapanood niya ang bawat nililikha. Si Severino naman ay naging kanyang anino. Araw-araw, nandoon siya, sumusuporta, tumutulong sa pamamahala. Hindi na siya ang Severinong malayo at mayabang, kundi isang lalaking handang umupo sa tabi ni Lilia at makinig sa bawat kwento ng mga manghahabi. Isang hapon, habang abala si Lilia sa pagtuturo, lumapit si Santino kay Severino. Kinarga siya ni Severino at dahan-dahang ginulo ang buhok ng bata. "Severino," sabi ni Santino, ang kanyang boses ay malinaw. "Ang ganda po ng hinahabi ni nanay. No po?" Ngumiti si Severino. "Oo, anak. Napakaganda." "Gusto ko po maging katulad ni nanay," sabi ni Santino. "Gusto ko po maging katulad niyo, Papa." Nagulat si Severino. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siya ni Santino na Papa. Naramdaman niya ang init na kumalat sa kanyang dibdib. Isang init na mas matindi pa sa init ng apoy na naranasan niya noon. Hinigpitan niya ang yakap kay Santino. Tumingin siya kay Lilia na tahimik na nakatingin sa kanila. Ang mga mata ni Lilia ay puno ng luha, ngunit ang mga luha na yon ay luha ng kaligayahan. Ang kanyang puso ay umaapaw sa pagmamahal. Kinagabihan, pagkatapos ng trabaho, naiwan si Severino at Lilia sa loob ng workshop. Ang mga ilaw ay bahagyang nakabukas, nagbibigay ng isang mainit at malambot na liwanag. Sa gitna ng mga luom at mga sinulid, lumuhod si Severino sa harap ni Lilia. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. "Lilia," sabi ni Severino. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pagmamahal. "Matagal na akong bulag. Matagal akong nawala sa landas. Pero ikaw ang nagbukas ng aking mga mata. Ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pagmamahal at sakripisyo." Binuksan niya ang kahon. Sa loob nito ay hindi isang mamahaling singsing, kundi isang simpleng singsing na gawa sa pilak. May inukit na maliit na disenyo ng habi. "Gusto kong humabi ng buhay kasama ka, Lilia," sabi ni Severino. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "Gusto kong maging parte ng pamilya mo. Gusto kong maging ama ni Santino. Will you marry me?" Tiningnan ni Lilia ang singsing. Tiningnan niya ang mga mata ni Severino. Puno ng pagmamahal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Ngunit ngayon, ang panginginig na yon ay hindi dahil sa takot o sakit, kundi dahil sa labis na kaligayahan. Isang mainit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Oo, Severino," sagot ni Lilia. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pagmamahal. "Gusto kong humabi ng buhay kasama ka." Dahan-dahan, kinuha ni Severino ang singsing at isinuot ito sa daliri ni Lilia. Ang pilak ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, isang simbolo ng isang bagong simula. Tumayo si Severino at maingat niyang niyakap si Lilia. Ang kanyang yakap ay mahigpit, ngunit puno ng paggalang. 3 taon na ang lumipas. Ang buong bukid noon ay bumangon mula sa anino ng kahirapan, at sa gitna ng lahat, ang Habi ng Pag-asa Workshop ay naging simbolo ng bagong simula. Sa ilalim ng pamamahala ni Lilia, ang dating sirang lugar ay naging pugad ng sining at pag-asa. Ang mga kababaihan sa komunidad ay muling natuto humawak ng toy at sinulid. Ang bawat disenyo ay nagdadala ng kwento ng kanilang buhay. Ngayon, si Lilia ay hindi na ang babaeng may maputlang mukha at nanginginig na mga kamay na nakaluhod sa ulan. Siya ay si Mrs. De Villa, asawa ni Severino at ina ni Santino. Masaya siyang naglalakad sa gitna ng workshop. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa habang nakikita ang mga manghahabi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin paminsan-minsan, lalo na kapag napapagod, ngunit hindi na ito nagsisilbing simbolo
ng kanyang kahinaan, kundi ng kanyang lakas. Isang paalala ng lahat ng pinagdaanan niya. Si Santino, na ngayon ay 8 taong gulang na, ay malusog at masigla. Madalas itong tumulong sa workshop, dala ang maliit na tray ng mga sinulid para sa mga manghahabi. Ang puso nito ay buo na, at ang bawat tawa nito ay nagdadala ng ligaya sa buong workshop. Para sa kanya, si Severino ay hindi lang tito, kundi ang kanyang papa. Isang amang nagbigay ng pagmamahal at pangangalaga na matagal niyang hinintay. Si Severino ay mas madalas na ngayong nasa probinsya kaysa sa Manila. Ang kanyang kumpanya ay lumago, ngunit ang kanyang puso ay nasa habi ng pag-asa. Nakita niya ang pagbabago kay Lilia, ang pagbabalik ng kanyang dating sigla at pagiging malikhain. Sa bawat gabi, tahimik silang nauupo sa beranda ng kanilang bahay. Pinapanood ang paglubog ng araw sa likod ng kabundukan. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Samantala, si Carmina, matapos siyang paalisin sa mansyon, bumalik siya sa kanyang dating buhay. Subalit ang kanyang pagiging sakim at pagiging palaaway ay hindi nagbago. Nakita siya minsan ni Mang Rodel sa bayan, nagtitinda ng mga gulay, ngunit ang kanyang mukha ay puno pa rin ng pait at galit. Nagrereklamo ito sa lahat ng pumupunta sa kanya. Laging sinisisi ang iba sa kanyang kapalaran. Ang kanyang mga mata ay nanatiling walang kislap, tulad ng isang halaman na natuyo at hindi na muling sisibol. Ang kanyang puot ay naging kanyang walang hanggang bilangguan. Isang hapon, habang naglalakad si Lilia at Severino sa hardin, hinawakan ni Lilia ang kamay ni Severino. Tumingin siya sa kanyang mga daliri na bahagyang nanginginig pa rin. Hindi ko akalain na makakahanap ako ng kapayapaan, sabi ni Lilia. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Ang akala ko, habang buhay kong dadalhin ang sakit na ito. Pero ginawa mo, sagot ni Severino. Maingat niyang hinaplos ang pisngi ni Lilia. Dahil pinatawad mo, hindi lang si Carmina, kundi pati na rin ako at ang sarili mo. Tumango si Lilia. Naintindihan na niya. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa sarili. Pinatawad niya si Carmina, hindi dahil sa karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw niyang dalhin ang bigat ng galit. Pinatawad niya si Severino, hindi lang dahil sa pagmamahal nito, kundi dahil nakita niya ang tunay na pagsisisi. At pinatawad niya ang kanyang sarili para sa lahat ng mga pagkakamali at pagdududa. Nahanap niya ang kapayapaan sa pagtanggap sa kanyang mga peklat, sa pag-unawa na ang halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa pisikal na anyo, kundi sa lalim ng kanyang puso. Ang pagmamahal niya kay Santino ang naging pinakamalakas na puwersa sa kanyang buhay. Isang pagmamahal na nagturo sa kanya na ang tunay na lakas ay nasa pagiging ina, sa pagiging matatag, at sa pagiging totoo. Ang mga kamay ko, nanginginig pa rin, sabi ni Lilia, may ngiti sa kanyang labi. Pero hindi na ito ang mga kamay na puno ng takot. Ito na ang mga kamay na may pag-asa. Yinakap ni Severino si Lilia ng mahigpit. Ang kanyang yakap ay puno ng pagmamahal, paggalang, at pangako. Ang kanyang noo ay dumapo sa noo ni Lilia. Tandaan mo, mahal ko, bulong ni Severino. Ang tunay na kagandahan ay hindi nasa kung gaano kakahusay humabi, kundi kung gaano kakatatag humabi ng buhay sa kabila ng lahat ng balakid. Ang iyong puso, ang pinakamagandang habi na kailanman ay ginawa. At habang lumulubog ang araw, ang mag-asawa ay nakatayo sa ilalim ng gintong liwanag, yakap-yakap ang bawat isa. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang pag-asa ay laging naroon. Kahit sa pinakamadilim na panahon, ang pagmamahal, pagpapatawad, at ang lakas ng puso ang siyang maghahabi ng isang magandang kinabukasan, isang walang hanggang habi ng pag-ibig at kapayapaan.